Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Nang marinig ni Pura ang busina ng kotse sa labas ng kanyang apartment, ay nagdesisyon siyang magdala ng coat. Paglabas ng apartment ay kaagad siyang sinalubong ng pagbati ng family driver nila. Pagkatapos ay pinagbukas siya ng pinto ng backseat. Kaagad siyang hinagka ng kanyang mami sa pisngi. Ang daddy naman niya ay walang imik na nakaupo sa tabi ng driver's seat. "You look lovely. Kaya lang masyadong manipis ang makeup mo," komento ng mami niya habang pinagmamasdan siya. "Okay na to, mami." Binalingan niya ang kanyang daddy. "Good evening, dad." Hindi kumibo ang kanyang ama na tila walang naririnig. Gayunpaman, nakita naman niya kanina na tinignan siya nito mula sa rearview mirror. Sanay na siya sa malamig na pakikitungo ng kanyang ama. Galit lamang ito na hindi niya sinunod ang gusto nito para sa kanya. Ganun naman talaga ang mga magulang kadalasan. Ang naiisip ay mas mabuti ang plano na mga ito para sa mga anak. Isa pa, ang pagpili niyang maging sleep consultant ang una at huling beses na pagsuway niya sa ama. All her life, she had been an obedient daughter. Ang sabi pa nga ng mga kamag-anak nila at ng malalapit na kaibigan, she was the spitting image of her father, Don Ramoncito Macaraig. From her curly hair to her impassive picture, kaya marahil ay lalong hindi matanggap ng kanyang daddy na siya bilang kaisa-isang anak ay walang interes sa oil company ng kanilang pamilya. Ano ang magagawa ni Pura kung hindi talaga niya gusto ang pagninegosyo at naniniwala siya na kapag hindi mo gusto ang isang bagay, you'll end up in failure. Tiyak na malulugi lamang sa kanyang kamay ang kumpanya nila. Sa Ayala Alabang Village ang dinner party ng kanilang dadaluhan. Kaibigan daw ng kanyang mga magulang. Ang host, subalit hindi pa niya nakikilala dati. Nang tumigil ang kotse sa gilid ng kalsada, malapit sa napakalaking bahay, ay napansin kaagad ni Pura na walang ibang kotse na nakaparada sa paligid. Hindi rin ganon kaliwalas at kaliwanag ang bahay at wala siyang matatanaw na tao mula sa malawak na lawn. Intimate dinner ito kaya tayo lang ang imbitado. Bulong ng mami niya na marahil ay nabasa ang tanong sa kanyang isip. Pagbaba nila ng kotse, ay kaagad na bumukas ang mataas na gate. Nagulat pa siya nang bigla siyang ipwesto ng mami niya sa kabilang gilid ng kanyang daddy. Kumapit siya sa braso ng ama, habang ang mami niya ay sa kabilang braso nito humahawak. Nakangiti ng maluwag ang daddy niya at diretso lang ang tingin. Sa loob-loob ay napapalatak na lamang siya. Malapit na sila sa pinto ng malawak na bahay ng bumukasyon. Isang matandang lalaki, subalit matikas rin ang tindig, ang sumalubong sa kanila. May malawak na ngiti sa mga labi nito. Kaagad na nakipagpalitan ng pagbati sa mami at daddy niya ang matandang lalaki. "Hi, iha. Welcome to my humble home." Pagbati naman sa kanya ng matanda. "Siguro ay nabanggit na sa'yo ng parents mo kung sino ako." Naging alanganin ang ngiti ni Pura. Nang tignan niya ang kanyang mami ay kumikibot ang mga labi nito. Nang tignan naman niya ang kanyang daddy ay may kislap na pagbabanta sa mga mata nito. Walang magawang bumaling siya sa matandang lalaki. "I'll be honest with you, sir. Hindi pa po." Buong galang na usal niya. "Pero willing po ako na makilala kayo at magpakilala rin sa inyo." Sukat doon ay humalakhak ang matandang lalaki
He looked less formidable, but still dignified. I like you already. Let me introduce myself. I'm Federico Tapp. Feel free to call me whatever name you like. I'm Pura Makaraig po. It's real pleasure to meet you, Don Federico. Nakahinga siya ng maluwag, na mukhang genuine ang pagkagiliw ng matandang lalaki. Kung nagkataon, na-open niya ito at tiyak na mas lalala ang rip sa pagitan nila ng ama. Her parents looked pleased that she had gratified the old man. Nang makapasok na sila sa loob ng tahanan ni Don Federico, ay hindi maiwasang mamangha ni Pura. Malaki rin ang bahay ng kanyang mga magulang. Subalit, higit na malaki ang isang ito. Tumuloy sila sa library kung saan pulos salamin ang dingding. Mula roon ay makikita ang swimming pool sa labas. Ipagpaumanhin niyo po sana. Medyo mauhuli ang mga anak ko pero sigurado akong parating na sila. Ana ng Don. Walang kaso yun, panyero. Kaagad na sagot ng daddy niya. Mukhang matagal nang kilala ng kanyang mga magulang si Don Federico. Nagsimulang mag-usap ang daddy ni Pura at si Don Federico. Ang mami niya ay paminsan-minsang sumasali sa usapan. Sa una ay tungkol sa negosyo ang usapan ng dalawang lalaki. Ngunit kalaunan ay nagbago iyon at naging patungkol sa anak ni Don Federico. Greco ang pangalan. Isa raw football player si Greco at malamang na nanggaling pa sa practice field kaya wala pa ito. May kung anong pumipitik sa isip ni Pura mula sa pangalang Greco. Parang narinig na niya yon kung saan subalit hindi niya matandaan. Ayon sa mga narinig ni Pura sa pag-uusap ng kanyang daddy at ni Don Federico, ay mayroon ding oil company ang Don. Mukhang alam na niya kung ano ang ginagawa nila sa bahay ng Don at kung para saan ang intimate dinner na yon. I'm sure magiging mabuting magkaibigan sina Pura at Greco, komento ng mami niya. Pinigil ni Pura ang pagtirik ng mga mata. Minabuti niyang yumuko at titigan ng kanyang mga daliri. Nang mainip sa ginagawa ay tumayo siya. Magpapaalam sana siya kung maaari siyang pumunta sa full area nang dumating ang isang kasambahay at ipaalam na naroon na raw ang anak na babae ng Don. Kasunod niyon ay pumasok na roon ang isa sa pinaka-unique na taong nakita ni Pura. A pretty girl with a short crop hair just like Emma Watson, except that this girl hair was pink. She was wearing a sleeveless top that exposed a dragon tattoo on her arm. Nang bumaba ang paningin niya patungo sa binti ng babae, ay nakita naman niya ang paikot na thorn na may rosas sa pinakadulo ng tattoo. Nang sulyapan niya ang mga magulang, ay hindi nakaligtas sa kanyang paningin ang gilala sa mukha ng mga ito. Yumuko siya upang itago ang ngiti. She was beginning to relax. Kung alam lamang niya na ganito ang makikita sa anak ng Don, sana ay isinuot na lamang din niya kung ano ang kanyang gusto. Rich people, after all, weren't really as predictable as others might think. Tumikim si Don Federico at kinawayan ng anak. Iha, halika na rito at nang maipakilala kita sa mga bisita natin. This is my only daughter, Lian. Pagpapakilala ng Don sa anak nang tuluyang makalapit sa kanila. Ang babae, sa puntong iyon, ay kapwa nakangiti na ang mga magulang ni Pura. Both of them politely greeted Lian. Ganon din ang ginawa niya. Ngunit nang mapatitig siya sa mga mata ni Lian, ay natigilan siya. Her eyes were violet. Parang nakita na niya noon ang mga matang yon.
Habang tinititigan ang mga mata ni Leanne, ay tila sinusuri din siya nito. Pagkalipas ng ilang sandali ay ngumiti na rin ito sa kanya. I'm glad to meet you too, Fura, ani ni Leanne. Kasunod niyon ay muling lumapit ang kasambahay kay Don Frederico upang sabihin ang pagdating ng dalawa pa nitong anak. Ilang sandali pa ay pumasok ang isang matangkad na lalaki na hindi maikakaila ang resemblance kay Don Frederico. And just like Leanne, violet din ang mga mata ng bagong dating na lalaki. Ngunit mas mukhang matino ang isang ito. He was wearing a dark blue suit. He looked dignified, just like his father. I'm really sorry for being late, sir, madam, and lovely miss. Charming na paghingi ng paumanhin ng lalaki. I'm Dave Angustap. At bago pa makapagsalita, ang kahit sino sa pamilya ni Pura ay pumasok na naman ang isa pang anak ni Don Frederico. Natigilan siya nang mapagsino yon. Dahan-dahang namilog ang kanyang mga mata habang hinihintay na makalapit ito sa kanila. No wonder the violet eyes looked familiar. The man was smiling apologetically habang isa-isang tinitignan ng lahat ng naroon. I'm terribly sorry. I got caught in traffic and natigilan sa pagsasalita ang bagong dating na lalaki nang mapatingin kay Pura. Bahagya pang naningkit ang mga mata nito habang kinikilala siya. Unti-unting nanlaki ang mga mata ng lalaki kasabay ng pagturo sa kanya. You are the psychiatrist? And you are Gift as in present? Matabang na sagot niya. Malakas na tawa ang naging reaksyon ni Gift, napapailing, na pinagmasdan lamang niya ang pagtawa ng lalaki. Panyero, mukhang magkakakilala na ang ating mga iho at iha. This is a pleasant surprise, ani ni Don Frederico. Oo nga, magandang senyalis ito kung gayon, sagot naman ang daddy ni Pura. Bueno, tayo na sa dining room at doon natin ipagpatuloy ng kwentuhan natin, nakangiting sabi ni Don Frederico. Napansin ni Pura na tinitignan siyang mabuti ni Gift, kaya naman umabrisyete siya sa kanyang mami upang sila ang magkasabay. Hindi rin niya tinangkang tumingin kay Gift. Nang naglalakad na sila, naiirita siya sa lalaki sa hindi malamang dahilan. You look lovely tonight. Nanula sa mga labi ni Gift habang pinagmamasdan niya si Pura. Naroon sila sa full side. Pagkatapos ng dinner, iminungkahi ng kanyang daddy na dalhin niya ang dalaga sa pool dahil tila interesado raw ito na makita ang lugar. He had willingly obliged. Kaninang pumasok si Gift sa library ay hindi kaagad niya nakilala si Pura. She looked very different from the last time he had seen her. Bukod sa nakataasang buhok niya ay wala rin itong suot na salamin. He had been completely stunned the moment he realized that she was the same girl he met a week ago. Not that she had transformed into a beauty queen. It was just that she looked very pretty. Hindi mo na kailangang sabihin yan. Walang kahit na sino ang makakarinig. Namangha siya sa sagot nito. Can't you just say thank you, Miss Sleep Therapist? Puro ang pangalan ko. Tila nayayamot na usal ng dalaga. Napapalatak si Gift. Kahit galit ang tono ni Pura ay hindi pa rin nagkakaroon ng lamat ang blankong ekspresyon nito. Kung pisilin kaya niya ang pisngi ng dalaga, gamit ang isang kamay, at kuyusumin ito ng halik, magkakaroon na kaya ng reaksyon ang mukha nito? He shook his head. Kung saan-saan nakakarating ang isip niya. He shouldn't think of kissing her right now. Halata naman na wala itong interes sa kanya. At hindi rin niya tipo ang mga babaeng tulad nito na hindi man lamang humingiti. But obviously, tipo man niya o hindi,
Ang babaeng ito ay ito naman ang bagong napisil ng kanyang daddy para maging manugang. At hindi niya alam kung ano ang mali sa kanya. He could not take his eyes off her at hindi pa nga ngumingiti sa kanyang dalaga na lagay na yon. He was never usually captivated by a forbidding manner. Siguro ay epekto yon ng trauma ng kanyang inabot sa last girlfriend niya na si Maylin. He shook his head and tried to think straight. So Pura, did you just agree to the arranged marriage? Tumingin sa kanya ang dalaga. Walang sinabi ang mga magulang ko na ipapakasal nila ako sa'yo. Natawa siya. Hindi siya sigurado kung maaaliw o maiirita sa non-challenge ng dalaga. I suppose you didn't really know anything about it. Paano kung sabihin ko sa'yo? O ng parents mo na gusto nila at ni dad na ipakasal tayo? What would you do? Sa ako na lang pag-iisipan kapag ka nangyari na. How about you? Umangat ang isang sulok ng mga labi niya. Hindi mo na itatanong, but I'm a really gentleman. If that ever happened, hindi ako aatras sa responsibilidad. Tumingin sa kanya ng matagal si Pura. How very touching. Pagkasabi niyon ay tumayo na ito. Babalik na ako sa loob. Lumalakas na masyado ang hangin dito eh. Sinundan na lamang niya ng tingin ang papalayong dalaga. For the very first time in his adult life, may isang babae na nagpakita ng immunity sa charm niya. Pagpasok sa loob ng kwarto, ay pabagsak na nahiga si Pura sa kanyang kama. Pasado 10:00 na ng gabi. Pagkatapos dumaan sa bahay ng mga magulang, ay nag-insist ang kanyang mami na doon na siya matulog. Sinabi niya na may kailangan siyang tapusin na trabaho para bukas. Habang nakahiga at nakapikit, ay bumalik sa isip niya ang nagpag-usapan nila ng mami niya. Where did you first meet Greco? Nag-angat ng tingin si Pura. Sila na lamang ng mami niya ang nasa sala. Umakyat na ang daddy niya. Tiyak na ayaw siya nitong kausapin. Sa opisina ko. Really? Manghang tanong ng mami niya. When? Last week. It was just a brief meeting. So, kailangan nyo pa rin pala ng oras para magkalapit. But anyway, he's such a charming young man. Don't you think so? Huminga siya ng malalim. Bago matatag na sinalubong ang tingin ng ina. Mami, balak niyo ba akong ipagkasundo sa kanya? Hindi niya yon magawang paniwalaan dahil maliban sa edad niya, ay hindi na uso ang pakikipagkasundo sa kasal sa panahon ngayon. Pura, you aren't getting any younger. Ilang buwan na lamang ay 33 ka na. Hanggang kailan pa kami maghihintay ng daddy mo para magkaapo? And besides, kapag ka nagpakasal kayo ni Greco, maaari nang mag-merge ang mga kumpanya ng pamilya nila at pamilya natin. So, it was all about business? Siguradong idea yun ng daddy niya. Ang mami naman kasi niya ay umaayon lamang sa lahat ng sasabihin ng kanyang daddy. Paano kung ayoko magpakasal sa Greco na yon? Nananantya niyang tanong. Humugot ng malalim na hininga ang mami niya. Pagkatapos ay tumayo ito at lumipat sa kanyang tabi. Darling, alam mo hanggang ngayon, masama pa rin ang loob ng daddy mo dahil sa pagsuway mo sa kanya. Don't you think it's time para makabawi ka? Umiling na napayuko si Pura. Sa ganito, pinakamagaling ang mami niya. Sa emotional blackmail. Mami, sa tingin mo ba papayag si Greco na makasal sa akin kung sakali? I mean, look at me. At isa pa, tingin ko hindi ko siya kaedad.
Oh no, darling, you are beautiful. Pinili mo lamang talagang maging weird. And he was 28 years old. And judging from the way he looked at you, malaki ang pag-asa na magkagustuhan kayo. Natuwa siya. 28? 4 na taon ang tanda niya kay Greco. Walang 20 years old. Na bachelor na nasa tamang pag-iisip ang gugustuhin magpakasal sa isang halos 33 years old na tulad ko. Maliban na lang kung mahirap ang lalaki at kailangan na talagang kumapit sa patalim. I assume they are richer than us. Isa pa, Mami. Sa tingin mo ba? Walang girlfriend yung tao? Basta. Pagdidismiss ng mami niya. Ang sabi ni Don Frederico ay libre ang anak niya. At nasa tamang edad na siya. Please, darling. Just this one. Just try to get to know him. For me and your dad. Dumilat si Pura at bumangon. Nang mapadako ang tingin niya sa wallet na nasa ibabaw ng tukador, ay natampal niya ang sariling noo. Nawala sa isip niya na nasa kanya pa nga pala ang wallet ni Gip. Mukhang kinakailangan pa yata uli nilang magkita. Kinuha niya ang wallet at binuksan. Unang tumambad sa kanya ang larawan kung saan naroon si Gip. May kasama itong isang napakagandang babae na hindi maipagkakailang ina ng binata. Violet din ang mga mata ng babae na siya nagpapaliwanag kung saan nakuha na magkakapatid ang kakaibang kulay ng mga mata. Hindi napigilan ni Pura ang pagsilay ng ngiti sa kanyang mga labi habang nakatitig sa larawan. Kakaiba ang kanyang nakita niyang mukha rito. His eyes were aglow with so much happiness habang nakayakap sa ina. Tila teenager pa ito sa larawan. Wala sa loob na nahaplos niya ang mukha ng binata. Ngunit kaagad din siyang natauhan at inilayo ang kanyang kamay. Ipinilig niya ang ulo bago mabilis na ibinalik ang wallet sa ibabaw ng tukador. At dito na po natatapos ang chapter 2 ng aking kwento. Muli po, samahan niyo po akong muli sa susunod pang kabanata. Thank you for watching and God bless all.